sina Maria Manala Sr., Brenda Bulan, Ning Bata, Mama Clarita, Vivian Encomienda, Archer de Castro, Trinidad Montevirgen, Jorge Montevirgen, Ramon Dominguez, Ellen Garcia, Esther Paderanga, Jose Padilla, Joy Esposito, Joanne Esposito, Captain Janice Esposito Sr., Randy Encomienda, Rudy Adriano Sr., Rudy Cabandon, Mandy Sipagan, Boy Sipagan, Armin Roalosa, Evangeline Tubong Banwa, Roland Tubong Banwa, Gualberto Corpus Jr., Runetios, and Rino Mangkala, Linda Sarabia, Felix Sarabia, Sonny Cruz, Lynette Nappen, Brody Trot, John Friend, and Romel Balangkan. Ang ating pong pangunahing tagapagdiwang ay si Reverend Father Pete Litoral, kasama sina Reverend Father Jojo Obalda at si Deacon June Wamil. Magsitayo po tayong lahat para sa orasyon. Binati ng anghel ng Panginoon si Maria. Narito ang alipin ng Panginoon. At ang Berbo ay nagkatawang tao. Aba, Ginoong Maria, nagpupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Ipinalangin mo kaming Santa Ina ng Diyos. Manalangin tayo. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Samahan po natin ang ating oras sa pambungad na awa. Oh
Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Mga kapatid, tayo po ay nasa ikalawang araw ng ating simbang gabi. Kaya naabot natin sa tanghali. Pero sa pagdiriwang po natin ngayon, ang tatlong linggo ng panahon ng Advento. At bago natin ipagpatuloy ang banal na misa, inaanyayahan ko po ang pamilya na magsisindi ng our Advent tree. As we now light the Advent tree, let us also prepare our hearts for this celebration. So, dear Jesus, help us to focus on you during this busy season. May we stay aware of the love and joy you bring into our lives. We want to find you in the sa pagpapulit po nating pag-akumpanya sa mga labilyan. Kahapon, we were all reminded with regards to the significance of our Simbang Gabi. This is our spiritual accompaniment of the Blessed Mother for 9 months before she gave birth to our Lord Jesus Christ. Kaya nga sa araw na ito, pinagdiriwang din natin ang Espiritu at damdamin ng ikatlong linggo ng panahon ng Advento na nagpapahiwatig sa atin na
sa ating pong pag-akumpanya sa mahal na Birhen, sa kanyang paglalakbay patungo sa kanyang pagsisilang sa ating mananapat na si Jesus. Ang damdaming na dala-dala dapat natin must be a heart of joy. That we must be all accompanying the Blessed Mother with the spirit of joy in our hearts. Rejoice, according to the readings. Prophet Zephaniah is inviting all of us truly to be happy. St. Paul encouraging all of us, be happy, rejoice, sapagkat ito ang ating pagsasama-sama upang magkasalamuhan na naman natin ang ating Panginoong Jesus. Celebration of Christmas historically had happened already. But spiritually, we celebrate Christmas because there has to be the real birth in the hearts of men for Jesus, the rescuer, our Savior, the Savior of the world. Kaya nga, on this third Sunday, dala natin ang pag-aalakan na gusto natin makasama si Jesus, dapat muna natin tanungin ang ating sarili-sarili. Tayo ba'y talagang nagpapahiwatig ng kagustuhan na si Jesus ay manahan sa ating buhay? Are we indeed really to encourage and to express our sincerity and joyful desire to welcome Jesus in our lives? Napakadali kong sabihin na ang ating damdamin ay punong-puno ng kasayahan during this simbang gabi, sapagkat we are again given the opportunity to meet our friends, our families, our communities. Celebrating a tradition is such a great importance for all of us, especially those who came from the Philippines. These have been, for so many centuries, given such importance so that all of us will truly receive and have the dwelling of our Lord Jesus Christ, who is born on Christmas Day. And the question that must be further reflected is, so what should we do? This was from the Gospel according to Luke. Tinanong si Juan Bautista. Tinanong si Juan Bautista ng mga tao. Kung gayon, ano po ang dapat nating gawin? Brothers and sisters, instead of just focusing on what needs to be done, we need to establish a heart that is willing to actualize the opening of our hearts to the Spirit that is required to welcome Jesus and bring Jesus to others. In my reflection in here, it was already expressed to us by Father Jojo, so many things that we need to do, because we are asked to bring the spirit of joy and peace and forgiveness to other people. But I would want all of us to reflect on the life of John the Baptist himself, because there are two metaphors that we can make use of about John, the life of John the Baptist. The voice in the wilderness. This is the voice that's proclaiming Jesus is coming. Prepare the way of the Lord. Tayo lahat ay nakarinig ang boses ni San Juan Bautista. Ang sinasabi tayo ay dapat tunay na maganda
ang puso natin ay ihanda upang maging bukas. Hindi sarado. Maging bukas para sa pagsilang ng tunay na marunong. The true and real birth of Jesus must happen in our life. Every year, we celebrate Christmas. And the basic question that must be posed is, was Jesus born in your life? Was Jesus truly born in our personal life? Tell me, what is your story? Tell me your story that you can attest that Jesus is already born in your life. And if you cannot tell me your story, then Simbang Gabi must continue be celebrated. Because I think we are celebrating Simbang Gabi, but we are missing the very message of what we are preparing for. Nothing happened to our lives. We know it's the birth of Jesus. We know we have to prepare. We know we have to open and welcome Him. Christmas Day comes. Did Jesus come into your life? That's why the voice of John the Baptist must never be forgotten. We cannot simply ignore that voice. Because after we heard the voice of John the Baptist, we are now then asked to become the finger to point at others, to point Jesus to others. Here is the Lamb of God. Narito ang Kordero ng Diyos. Kung atin po napapag-nilayan already na pagkatapos po ng Pasko, ang pagsilang ni Jesus on the eve of Christmas is the beginning of Jubilee year. It is the beginning of the Jubilee year of hope. So that all of us may realize that we have a task, a responsibility, a mission, a purpose to do, that once we receive Jesus in our life, then we become now the voice and the finger to point Jesus to others, that others may see in Jesus, He is the hope of the world, the hope for our salvation, because of the reality of how we live with Christmas. It becomes truly simply liturgical. How we dealt with the celebration of Christmas is just coming to church. But the real birth never happened. That's why, brothers and sisters, the coming of Jesus for all of us who are discouraged and distraught must see that there is the hope for all of us. Kahit po tayo ay nagkulang, kahit po nakalimutan natin ang mga nakarampas ko yung tunay na paghanda, here comes Jesus, the hope of our salvation. Na sana'y tayong lahat ngayong taon ito ay tunay na mag-alay ng panahon, magbigay ng tunay na aksyon na ang ating ipagpahayag sa Panginoong Diyos ay ibinukas natin ang ating buhay sa Kanya at inangkin natin ang misyon ni Jesus upang palaganapin sa mga taong na naghahangad ng pag-asa kay Jesus. Brothers and sisters, God truly blesses us. God is so patient with us that in the patience and love of God, we may see a simple opening for us to enter into the love and mercy of God, so that we can align our personal lives in the light of Jesus that now He brings
into our life as we prepare for this Christmas. Let us do justice. Let us give justice to what we are celebrating by truly putting our lives in line with the purpose of Christ's coming. Amen.
ay kalugdan ng Diyos Ama makapangyarihan. Ama naming lumikha, mayahin nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatagkag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya sa samahan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanamikan ng mahalang iling Kanyang pinagtunay. Sa kapangyarihan ng Espiritu Banal, ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa Kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahanda namin ang maligayang araw ng Kanyang pagsilang, kami nananabing at nananalangin lubos na makaharap sa Kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming Banal, ikaw ang mukha ng tanang kabanatan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoon Jesucristo. Bago niya pinagpisa ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bagong walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa iyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ipagbunyi natin ngayon ang misteryo ng ating pananampalataya.
Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mapaglood sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahan na ganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Santo Papa at ni William naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at tutuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo.
iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Jesus Cristo. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Narito ang Kordero ng Diyos. Narito siya na nag-aalis ng kasalanan ng salimutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magsusunod sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lang ay gagaling na. Pagsandalo ng nawakan ng kawalan ng Kristo para sa buhay na walang hanggan. Those who will be receiving Holy Communion, please form 2 lines at the center aisle and 1 line both sides. Thank you.
body of Christ, the 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 body of Christ. Body of Christ.
Manalangin tayo. Kayo po lahat. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa kapagpapatawad ng mga kasalanan ay magpaging dapat nawa kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawang hanggang. Pagsimpo po lahat para sa ilang mga kapatid. In behalf of the Joy and Spirit, I would like to thank everyone for joining us today in celebrating our third week Filipino Mass and the second day for Simbang Gabi. If it's your first time to be here today, we would love to see you again. We are here every third Sunday of the month at 2:30. So please come and visit again. We also would like to thank Father Pete Idral as our and Deacon June we also would like to thank all of our servers and people who put together as well as our beautiful and very talented choir. Now, January 19th, 2025 will be a special day for Santo Niño, and we are inviting you to please bring your Santo Niños, and they will be blessed. We also have this beautiful missalette that is prepared for you by RJ event, and please take them home. The schedule for the Simbang Gabi is at the bottom. But this is very helpful for you, so please take it home with you. After Mass, we have a fellowship event at the auditorium prepared by our volunteers. Please join us at that event. And at this point, I'd like to call on Atenita for a special announcement. Good afternoon to all. I have a special announcement from Father Eric, the pastor of this St. John Evangelist. We want to make sure that before you leave, all the chairs are straight. The missalette, take them home or give it to somebody. Anyway, we have the activities for Joy in the Spirit. And also, make sure the kneelers that you use, put them back in the right place. We want to make sure we have to be mindful of our surroundings. Make sure that the chairs are straight, or we're not going to be able to use these chairs. Thank you. Thank you. We'd like to get more information about our Simbang Gabi, and we have Luke Sarmiento, the VP of our Filipino Council. Good afternoon, brothers and sisters in Christ. Thank you so much for celebrating with us in our second day of our Simbang Gabi, and most especially to our amazing main celebrant, Father Pete Literal. Big hand, please. Our celebration with our active and amazing Jojo Opalga, assisted by our Deacon John Comil, the servers, and most especially for our amazing choir, Joy in the Spirit.
are cordially invited tomorrow for the third leg of our Simbang Gabi. Bring your friends and families. This will be at St. Joseph Parish, 100 Church Lane, Capisville. This will start at 7 o'clock. So today, the rest of the information is provided on the Mesolet, and I would like you to encourage to join, especially for the last of the Simbang Gabi. This is the last Simbang Gabi of St. Pius Church. The parish priest is here. Please join us for this amazing event, a tradition for the Filipino community. So after this, there will be a salo-salo in the hall. Sponsored by our very own Dr. Myrna and Ray Joy in the Spirit. And Joy in the Spirit, most especially. I'd like to see you in the future events of the Simbang Gabi, and God bless us all. Thank you. One of the special events of our gathering is that birthday celebrators and those with anniversaries get to have a special blessing from our celebrants. So when we call on those with December birthdays and Dr. Flores and Dr. Ortega for birthday blessings, here are the Blessing will be done by our deacon. Sabayan po ako sa nagpapasok sa atin, sa ating mga kapatid na nagtrio at ating arawan at mga sa ating kasal, para magkasan yung anak na may para sa pagpapasok. Ang maraming makapangyarihan, pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa biyaya ng buhay. Gabayan mo po at patuloy na basbasan ang aming mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang arawan at nag-aasaray ng kasal ang mahalagang bahagi sa kanilang buhay. Basbasan mo rin ang kanilang pamilya at kanilang mga panalangin, mabuting kalusugan upang patuloy na makapaglingkod sa iyo at sa iyong kapwa at sa bawat isa sa amin. Lalo ngayon naghahanda kami sa pagdiriwang ng Kapaskuhan, payabuhin mo sila sa kanilang ugnayan at pagmamahalan, kagaya ng pagmamahal mo sa amin. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. blessings with the Holy Eucharist be with all of us. Okay po. Happy birthday and happy anniversary po sa inyo. Thank you, and we will see you at the auditorium. No, not yet. Blessings, I'm sorry. Sumayin niyo ang Panginoon. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na pagdiriwang. Pumayo tayo na mapayapa. Salamat po Diyos.